Kaninang hapon babiyahe sana patungong Narita, Japan si RCBC Jupiter Branch Manager Maya Santos Digito kasama ang kanyang asawa at anak pero pinababa siya ng eroplano. Si Digito ang branch manager ng RCBC na itinuturong nagpalusot umano sa 81 million US dollars na ninakaw ng mga computer hacker mula sa Central Bank ng Bangladesh. Ito ang sinasabing pinakamalaking money laundering activity sa isang transaksyon na naitala. Tumangging magpaunlak ng panayam si Digito. Ayon sa immigration officer sa NAIA Terminal 2, nasa lookout bulletin si Digito. Pero wala raw silang hawak na kopya nito dahil itinawag lang ito sa kanila. Hindi rin daw nila alam ang dahilan kung bakit nasa lookout bulletin si Digito. Pero ayon sa abogado ni Digito, haharap ang kanyang kliyente sa pagdinig ng Senado sa Martes para ilahad ang lahat ng kanyang nalalaman. Do you think sa level ng isang bank manager ay kayang magawa ang lahat ng ito? Itong scale ng money laundering na ito. Yun lang ang aking tanong, di ba? Kaya niyo mag-isa? Ang 81 million US dollars na naipustit sa Pilipinas, pumasok daw sa 4 na account sa sangay ng RCBC sa Jupiter Street sa Makati noong February 4. Pinagsama-sama raw ito sa isang account na nakapangalan sa negosyanteng si William Go bago ipinadaloy sa ilang kasino. Umabot sa 3.8 billion pesos ang halaga ng pera nang nai-convert na ito sa peso at napunta sa ilang kasino para ipambili ng chips. Kanina, humarap sa media ang abogado ni Go. Depensa niya, wala raw alam si Go sa transaksyon at pineke lang daw ang mga dokumento at record sa bangko. Wala rin daw foreign account sa RCBC si Go. Ang idinidiin ng kampo ni Go, ang bank manager na si Digito. The burden in proving that Mr. Go indeed opened the accounts is on Mrs. Digito, because she has possession of she is the manager of the bank. She has possession of the documents in question. Nakita raw sina Go at Digito noong February 23, ilang araw matapos ang di umano'y money laundering. Nakiusap umano ang bank manager kay Go na tulungan siyang isara ang bank account sa RCBC, kapalit umano ng 10 milyong piso. Noong mga panahong iyon, nagsasagawa na raw ng internal investigation ang RCBC. There were still an overture, I think, this time. There was a lawyer being mentioned. I think that's when the 20 million peso was mentioned. Initially, it was 10, then 20 million pesos. Of course, Mr. Go did not deal with that or entertain the offer. Itinanggi naman ng abogado ni Digito ang paratang ng kampo ni Go. Ginagawa lamang daw fall guy ang kanyang kliyente. Gusto nilang tabunan yung katotohanan ng ingay. We expect this na talagang gagawing fall guy itong si Miss Digito. Tumangging magbigay ng detalye si Topacio, pero base sa ulat ng Philippine Daily Inquirer, nakatanggap umano ng utos si Digito mula kay RCBC President and CEO Lorenzo Tan na tanggapin ang deposito, bagay na nauna ng itinanggi ni Tan. Sa isang statement mula sa abogado ni Tan, sinabi ring nag-offer si Tan na mag-leave para mabigyan ng laya ang bangko na mag-imbestiga. Pero hindi raw pumayag ang board ng RCBC dahil may tiwala raw sila kay Tan. JP Soriano, GMA News. Sa isang bagong pahayag, itinanggi naman ni RCBC President Lorenzo Tan ang aligasyon ng kampo ni Digito na may kinalaman siya sa pagbubukas ng mga bank account. Hindi raw niya personal na kilala si Digito. Nahaharap daw si Digito sa mga issue sa bangko at posibleng pati sa batas. Hindi raw niya hahayaang sirain ni Digito ang kanyang pangalan at ang reputasyon ng kanilang bangko.